Good morning, kababayan na Pilipino. Ang saya natin dahil it would take one Vince Dizon, the current DPWH Secretary, who was also a trusted official of President Duterte during his term. He ordered the dismissal of at least 3 officials immediately within a week from his assumption to office. 3 opisyal po ang tinanggal ni Secretary Vince Dizon na hindi nangyari sa time ng bunuan. Hindi agad inaksyonan na klaro naman na mga ghost ang flood projects sa Bulacan. So, these are the details of this personnel na tinanggal. Si Henry Alcantara, former Bulacan 1st District Engineer, dismissed from the DPWH for his involvement in ghost flood control projects. He is facing charges for alleged corruption and will be recommended for filing with the Ombudsman. The second is Bryce Erickson Hernandez, former Assistant District Engineer in Bulacan, facing also possible dismissal for alleged involvement in the same scheme as Henry Alcantara. The third is JP Mendoza, Chief of the Construction Division at the Bulacan 1st District Engineering Office, also facing possible dismissal for alleged involvement in the ghost project. Ano po ang nangyayari sa isang bansa na katulad natin na 3 taon na hinayaan lang ang mga ito dahil sa iniquities, incompetence ng mga namumuno ng ating gobyerno or nagtatanga-tangahan or kunyari hindi alam pero alam man talaga kung paano in-insert ang mga project na yun na wala sa NEP, National Expense Program. Bakit may mga insertions at lumobo, triple, double na wala doon sa program na pinirmahan. Lastly, ang ating reputasyon at development ay severely impacted by corruption. Hindi lang sa flood control na yan, pero kahapon may bago na naman na pati ang mga road construction ay hindi rin ginagawan ng paraan. Nawawala ang public funds na yon, may babalik pa kaya? Totoo bang maproprosecute at makukulong? In the recent Congress, the lower house, ay takot na takot si Abante na isalang si Mayor Magalaw sa Congress lower house investigation na dapat isalang na yan siya para malaman talaga kung sino yung mga Congress representatives na may kinalaman sa mga ghost project na yan. Hindi lang po loss of public funds, kundi overpricing ng kickbacks comprise the quality of leadership that we have. Nakakalungkot na para hindi mag-qualify for Pandarambong, ginawa lang na 249,000 ang project para hindi mag-qualify na if and when ma-booking ay hindi ma-under sa plunder na kaso. So, with these iniquities, ang ating pong public safety ay na-put at risk. Ang erosion ng trust sa atin, hindi lang ng ating mga kapwa Pilipino, kundi ang mga world leaders. Nakikita po ito, hindi imposibleng hindi ito nakikita. Talagang nakikita ito ng buong mundo na napakadumi na. Bumalik sa dati, sumobra pa.
maybe 100-fold na doble-doble. Hindi lang 10%, 50%, naging 100% talaga sa katiwalian mula ng tatay ng Marcos regime neto. So, you would be amazed, no? Wala nang ang mga tao hindi na marunong rumispeto sa mga opisyal kung ano-ano ng mga tawag. Wala pang nangyari sa ating history na tinatawag na tambaloslos, bangag, o kaya mga buaya. Of course, before, may mga ganon, pero not as massive as this one na kahit sino na lang gumagawa ng brand name or trademark sa ating supposedly mga leaders. So, ano ba ang dapat i-establish natin? Hindi ba dapat ang call for resignation ng secretary ng DPWH ay lahat na resignation or early retirement para sa less culpable ang liability? Thank you for listening, at alam ko nagmamasid tayo. May nauna na sa ating nation, like in the first EDSA, may nauna sa atin na nag-aklas. So, we will watch and see for the September 23 resolution ng ICC of President Digong. Nag-uumpisa na po ang galit ng tao, at sana wag nang dagdagan by creating ibalik yung mga taong nagpa-way down sa leadership ni Marcos Jr. Thank you for commenting, liking, and subscribing. God bless.